O mga kababayan, panoorin nyo ito. Etong video ni Arnie Teves na inilabas ng SMNI na kung saan ang daming pinakawalan ni Arnie Teves, mga kababayan, na issue tungkol kay BBM. Malakas na ang loob nito si Teves na magsalita ngayon, mga kababayan, dahil hindi na po siya mapapauwi ng gobyernong Pilipinas, mga kababayan, dahil kinatigan siya ng gobyerno ng Timor-Leste na kung mapapauwi daw siya ng Pilipinas, mga kababayan, posibleng mapahamak ang kanyang buhay. Naniwala po ang gobyerno ng Timor-Leste dyan, mga kababayan. At ang isa sa pinagbasehan ng gobyerno ng Timor-Leste ayon kay Topacio, mga kababayan, ay yung pagkakakidnap o yung tinatawag na arbitrary detention kay PRRD at pagpapadala sa ICC. Ngayon, mga kababayan, nagsasalita na si Arnie Teves dahil hindi na siya mapapauwi ng gobyerno ng Pilipinas. At ang sabi niya, mga kababayan, alam daw niya kung sino ang supplier ni Ngagba. Panoorin niyo po, ha. Dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Dating gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Sino? Sino yan, Arnie? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Adik ang leader nyo. Siya may sabi. Ihingalin tayo dito kay Arnie Teves, mga kababayan. Ang hamon natin dito kay Teves, mga kababayan, sige, ilabas mo na ang ebidensya mo, Teves. Ipakita, kung mayroon man. Anyway, hindi ka naman mapapauwi Pinaburan ang iyong asylum dyan sa Timor-Leste. Yung supplier, si Bibot Nolan. Bibot Nagsasalita ako Nolan. ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. I support the stand of the Dutertes. In fairness, mga kababayan, in fairness, although aminado ito, mga kababayan, na naging biktima din siya ng droga nung kabataan niya. Pero, anya, mga kababayan, tumigil na siya. At nung panahon dating Pangulong Duterte, mga kababayan, hindi ito sumabit doon sa mga narcolist ni PRRD. Hindi. Kaya malamang mga kababayan, malinis na itong si Arnie Teves sa droga, ha? In terms of droga. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tamad, ang tinutukoy niya sa BBM, mga kababayan. Tama rin yung sinabi ni PRRD Anong sinabi ni PRRD? na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Ngayon, gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Mayroon din daw siyang intel, mga kababayan. Ilabas mo na ang intel mo! Oo nga, mga kababayan, dapat ilabas na. Alam ko yung katotohanan. Di ba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier, si Bibot Nolan. Supplier daw, mga kababayan, ng pulburon, si Bebot Nolan. Sino yan, Arnie? Sino yan? Huwag natin kalimutan yun. Paano mo nasabi? Dapat may ebidensya din siya, mga kababayan, Pero, baka siya mismo ang ebidensya Baka nakita niya mismo, mga kababayan, o testigo siya. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Ano ang challenge mo? Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi Kay Tatay Digong. kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Stop! Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita Bakit? Hawak lahat sa leeg Dahil may kanya-kanyang mga bagahe, mga kababayan. Kahit mayroong alam, wag na lang dahil baka pag-initan. Parang kami lang dalawa ni Buskulong ang may tapang na magsalita. Ha? I challenge you. Sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Hindi yan magsasalita. Takot yan. Kung hindi man takot, nasungal-ngala na siguro. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan or may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis. Sino yan tinutukoy mo? Taong may kasalanan. Nirereklamo natin sa barangay,
nirereklamo natin sa korte. Oh, kakasuhan. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Hala ka. Hala ka, Tebes. Lagot ka, oh. Tayo mga kababayan ha, nagtatanong lang tayo kung ano ang reaction nyo dito. Wala tayong opinion. Oh, mahirap na, mahirap na. Kayo na lang magbigay ng opinion. Alam nyo na, bakit? Oh. Anik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Oh, antik ang leader nyo. Saan ka magre-reklamo? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa magreklamo sa barangay? Kung ganyan mga kababayan, unang-una, dapat ha, kung legal talaga, basehan natin legal, impeachment. Sampahan ng impeachment case. Dahil betrayal of public trust yan mga kababayan eh. Dahil drug use, example lang ha, kahit sinong opisyal, illegal yan. Tapos ginagawa yan ng isang leader, that is betrayal of public trust. Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Tanong lang niya, oh, saan magre-reklamo? Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan, So paano na yan kung ang magdedesisyon ay Congress din? Sama-sama ng babangag muli eh. Yung mga Duterte nga eh, na single out mga kababayan ng akala ba natin na super majority yun para sa mga Duterte yung nasa Kongreso? O ngayon mga kababayan, walang nangyari. Iniwan ng karamihan mga kababayan mga buhaya si PRRD yan at si ay VP Sara wala Duterte. sa maganda at mabuting pag-iisip. Dala ng droga, dala ng pagka-under the saya. Mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Talaga. Sa napag-alaman ko po, hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na ang pang-aapi. Talaga, yung pang-aapi mga kababayan, grabe na. At hindi natin natitikman mga kababayan ang binabayad nating buwis. In terms lang sana sa infrastruktura, yung mga projects mga kababayan na nakikinabangan, proyekto ng gobyerno na nakikinabangan in the long run, hindi yung ayuda. Ay, Diyos mio. Tapos higit sa lahat mga kababayan, yung peace and order and safety, security ng mga tao. Takot na tayo ngayon eh. Grabing krimen mga kababayan. Karumal-dumal. Nakikita natin sa araw-araw. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Talaga. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York, Wow! pa-Europe, Europe. gamit pa at gastos ang milyon-milyong Taxpayers' money. pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? Hindi na. Or tama na? Paano natin ito matutultukan? Ay, wow, sa susunod na halalan. Yung mga kongresista, lahat inidoro dapat ha sa 2025. At sa 2028, pating na rin yung mga senador. At sa 2028, mga kababayan, maglukluk tayo ng matinong presidente na. Paabutin pa ba natin doon ng 6 years? 3 years na lang, 2028. Na magtiis tayo ng ganito? Hindi ka namin papatulan dyan, sa panawagan mo, Arnie, dahil mahirap na bakasuhan kami pa. Mahirap na masali kami sa kaso. Okay lang siya mga kababayan dahil andun siya sa Timor-Leste. Mahirap na po yung habulin. Tingin ko, kailangan na natin magkaisa. Samahan natin si PRRD. Yan. Kung support kay PRRD mga kababayan, go tayo dyan. Sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Anyway, sa tanong ko kung saan tayo Uy, pasensya na mga kababayan ha, pero just to be safe, kapag karahasan na ang mai-involve mga kababayan, ay distance po kami dyan ha, distance. Pero kung kapag peaceful, okay kami dyan. hihingi ng tulong, Dahil alam nyo na, tinutugis nila mga kababayan.
ang kanilang estilo daw ngayon is tanim, inciting to sedition. Yung mga demonyo. Seryoso ako, please leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede humingi ng tulong. Saan tayo hihingi ng tulong? Pero iti-take natin yung advice ni Kitty eh. Magaling din ito si Kitty, mga kababayan. Dahil sabi niya right now, helpless tayo pero ang magagawa lang natin, doon na lang tayo sa eleksyon gaganti. Vote straight, PDP laban at i-zero vote ang bagoong Pilipinas, mga kababayan. Sa mga militar at pulis, loka! ay nananawagan din sa inyo. Careful, Tevez, ha? Sa pag-u-turn ng word, baka magamit nila yan laban sa'yo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRD kagabi, na tulungan ang taong bayan. Ay, oo nga naman, wala namang masama doon, mga kababayan, dahil ang pinagsisilbihan ng men in uniform is ang taong bayan, ang ating konstitusyon. At panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Wala naman pala masamang ibig sabihin si Tevez. Unang-una, hiling ko sa inyo, pulihin nyo ang mga adik. Na! Ano sabi ni Marbil? Hindi lahat ng mga nagdodroga ay adik. At isa pa, mga kababayan, mukhang natatakot na ang ating mga men in uniform, mga AFP, PNP, mga kababayan. Lalong-lalo na ating kapulisan na pagkaroon ng drug operation. Dahil baka makasuhan sila ng crimes against humanity. Mio. Yan po ang impression, mga kababayan, na ayon sa mga analyst ng epekto nitong pagsampa ng kaso kay Tatay Digong sa ICC, na mukhang matatakot lang ating mga otoridad, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nag-ooperate talaga laban sa droga. Parang hindi na sila masyadong nag-e-effort ayon sa mga analyst, mga kababayan, dahil takot silang makasuhan daw ng crimes against humanity. Lalo na ang mga nagbebenta ng droga. Dapat lang. At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine. Ala, sino yun? Sino yun? Para malaman, mga kababayan, hair follicle drug test na natin. Yung mga opisyalis ng gobyerno, unahin natin yun, mga matataas, mga kababayan. Payag kami dyan. Payag kami dyan. Actually, etong si Arnie Tevez, mga kababayan, willing din ito magpa-drug test. Maski hair follicle, kahit wala siyang buhok. Lastly, I ask everyone, may manok, may tandang pa, mga kababayan, na tumilaok. let us support VP Inday Sara. Salamat naman. Huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan. May manok. Kung galit man sa gobyerno. Thank you, ha. Kahit paano, mga kababayan, sinusuportahan niya ang mga Duterte.